Sa ating pong mga pangunahing balita, binawi po ng ilang senador ang kanilang pirma o suporta sa sinusulong na anti-teenage pregnancy bill sa Senado. Sabay-sabay pong sumulat sa liderato po ng Senado sina J.V. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar, Bongo, Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Loren Legarda para bawiin po ang kanilang pirma sa kontrobersyal na Senate Bill No. 1979 o Preventing Adolescent Pregnancies Bill. Bagamat naniniwala po naman na sila na kailangan daw talagang solusyonan ang pagdami po ng teenage pregnancy sa bansa, dapat umanong magkaroon muli ng dialogo ang mga stakeholders para putugunan ang mga maling akala tungkol sa panukala. Naintindihan po naman daw ito ng pangunahing may akda na si Senador Risa Ontiveros, kaya balak niyang maghain ng sinasabing substitute bill. Pag meron tayong mahaba-habang oras mamaya, tutunghayan po natin itong isyong ito. Samantala, kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na kasal sa isang Pinay ang inarestong Chinese national na pinaniniwala ang isang espiya. Ayon sa BI, 2015 pa labas-masok sa bansa ang suspect na si Deng Yuan King, 39 na taong gulang. Sisimulan na raw nila ang proseso ng pagpapadeport sa kanya, pero hindi siya paalisin hanggat hindi nare-resolba ang kanyang mga kaso. January 17 ang maaresto ang Chinese kasama ang dalawa niyang kasabwat na Pilipino sa Makati. Sa investigasyon ng mga otoridad, nakumpirmang tinitiktikan ng suspect ang ilang kampo ng militar at EDCA sites sa bansa. Panibago po namang barko ng China ang naispatan po sa West Philippine Sea malapit sa Zambales. Ayon po sa Philippine Coast Guard, pinigilan ng barko nila na BRP Suluan na makalapit pa ang CCG Vessel 3103 matapos nga itong mamataan 76 nautical miles mula sa Pundakit, Zambales. Matagal na pong pangamba ng mga mahing isda lalo na po sa bayan na Masinloc ang mga barko ng China dahil nga sa mas malapit na ang mga ito at napipilitan ng lumayo at hindi mismo sa karagatan na sakop ng Zambales sila nangingisda. Tiniyak po naman ng PCG na patuloy nilang bubuntutan at itataboy daw ang mga Chinese vessels na umaali-aligid sa ating exclusive economic zone. Siningisisi naman ngayon ng ilang mambabatas ang tila pangingialam daw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya hindi pa rin umuusad ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Makabayan Block, dapat igiit ng Kamara ang kanilang mandato sa saligang batas para isulong ang proseso ng impeachment. Hindi raw dapat hayaan ng lehislatura na diktahan sila ng ehekutibo. Sa ngayon, hawak pa rin ni House Secretary General Reginald Velasco ang tatlong inihaing reklamo dahil may hinihintay pa raw silang ika-4 na kaso bago isumiti lahat sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Ang tingin naman ng Makabayan Block, nagdadalawang isip pa ang Kamara na trabahuin ang impeachment laban sa Vice dahil sa mga pahayag ng Pangulong Marcos Jr. natutol siya rito. Mamaya din po tayo may importante rin pong panayam tungkol po sa napaka-importanting isyong ito. Usapin nga kasi po dito ay accountability based on the provision of our Constitution. Samantala, abay iminungkahi po naman ng isang mambabatas, ito yung taga Sambuanga. Naalala mo yung sa AKAP? AKAP ba yun? Actually may lumuhod na nagmamakaawa sa taga DSWD na ano ka ba, meron ng mga tao. Siya yun Oo, yung nagpanukala nito. Sabi niya, dapat na po'y isa lang sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Base po sa kanyang inihain na panukala ni Zamboanga City 1st District Congressman Kaimer Adan Olaso, nais niyang i-firing squad ang mga mapapatunayan pong kurakot, kabilang na ang mga elected at appointed na mga opisyal ng gobyerno. Pero sa ilalim po ng panukala, may mga safeguard raw para masiguro ang due process. Dapat kasing katigan muna po ng Supreme Court ang conviction ng opisyal. Kailangan din po dumaan ito sa mandatory automatic review process alinsunod po sa konstitusyon at dapat ay naapila na ng akusado ang naturang kaso. Mamaya din po, pag-usapan po natin tong isyong ito, bagamat iba-iba po ang reaksyon ng ating pong mga kababayan.